Libo-libong pasahero ang tumatapak dito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA araw-araw. Higit sa 6,000 rito ay ang OFW o Overseas Filipino Workers. Pero dahil pribadong korporasyon na ang nagpapatakbo sa NAIA, tumataas na ang airport fees na nirereklamo ng OFWs. Kaya nitong December 2, nagprotesta ang mga OFWs at consumer rights groups sa harap ng Korte Suprema. Gusto po namin ay magkaroon po ng TRO, Temporary Restraining Order sa NAIA privatization. Paliwanag ng grupong migrante, mula nang i-turnover ng gobyerno ang Ninoy Aquino International Airport sa New NAIA Infrastructure Corporation ni Ramon Ang, ininda ng mga OFW at iba pang pasahero ang tumataas na airport fees. Sa NAIA, tumaas ng 400 pesos ang terminal fee para sa international flights, habang halos 200 pesos naman sa domestic flights. Dagdag pa ang paglobo ng singil sa take-off at landing fees at renta sa loob ng NAIA. Pinagmamalaki ng San Miguel na nakapag-remit ang New NAIA Infrastructure Corporation ng 57 billion pesos sa pamahalaan sa loob lang ng isang taon. Mas malaki raw kumpara noong nasa kamay pa ito ng gobyerno. Pero, hindi ito ay kinatuwa ng mga OFW. Ang burden po niya na pagkasa sa pribado ng NAIA, kami pong mga OFWs, sambayan ng Pilipino at pamilya. Tataas po yung mga bilihin para sa kanila, yung air ticket. Sa halip ng pera na yon ay iiwan sa pamilya. Ang mangyayari po, ibabayad dyan sa privatization na yan. Paliwanag ng grupong Ibon, matagal nang umiiral ang patakaran ng pribatisasyon ng assets, facilities, services at natural resources na publiko dapat ang nakikinabang. Siyempre, naaapektuhan yung mamamayan kasi yung mga sektor na yan ay importante sana para hindi lang bigyan sila ng serbisyo, kundi bigyan sila ng mas matinong ekonomiya. Pero sa nagdaang mahabang panahon, yung Pilipinas, sinuko na niya sa pribadong sektor. Bago ang NAIA, kontrolado na rin ng San Miguel ang malaking shares ng Petron. Dati itong kontrolado ng pamahalaan. Naging pribado ito noong 1994 nang mapunta sa Saudi Aramco ang 40% ng stocks nito. Taong 2009 naman na maging bahagi ng San Miguel ang Petron. Mistulang monopolyo o may labis na kontrol ng araw ang San Miguel sa industriya ng transportasyon, mula gas hanggang kalsada at kahit mga paliparan. Kaya nadidiktahan nito ang singil sa mga asset at serbisyo na dapat gobyerno ang namamahala ayon sa grupong Ibon. Ano kaya ang tingin dito ng publiko? Napiktuhan mo mga driver. Sa papipitan na taas pa niya. Taas pa tayo. Baba. Unang-una bilang sa gasolina, may buos-us lagi sila o listabos, musaka man po sila 2-3 pesos kada ingon musaka. Kaming mga pobre, mga ultimo ang unang apektuhan tungod sa kapait sa amo ang sitwasyon ng panahon na. Sa mga segundang arason ng mahal ng mga panalitan nila sa tuwa. Siyempre, isod tayo. Sabi ng Ibon, sa mga patakaran gaya ng pribatisasyon, kumikita ang mga korporasyon gaya ng San Miguel. Ito rin daw ang nagbibigay daan para manatili sa pwesto ang mga opisyal na may malalaking negosyo. Malaking pakinabang dyan ng bureaucrat capitalist o yung mga opisyal ng gobyerno na nangungumisyon sa mga proyekto. Kapag inilagay ko ang patakaran na bukas ako at pumasok ang dayuhang pamumuhunan at sumali pa yung ating mga lokal na mga oligarchs, ay nagkakaroon ng kumpiyansa, yung business confidence sa gobyerno. At yung kumpiyansa na yon, translated yon sa pananatili sa poder. Binigyang diin ng Ibon na napakahalaga ng pampublikong serbisyo para ipaubaya lang sa pribadong korporasyon gaya ng San Miguel. Dapat talaga ay bawiin ng Estado yung mga assets, yung mga services, at yung mga facilities na binigay niya sa private sector para pagkakitaan. Hindi usapin lang yan ng bibilhin ko na lang ulit bilang Estado, kundi usapin ito ng pagbawi sa ngalan ng karapatan, sa ngalan ng pag-unlad, sa ngalan ng seguridad. Ito si Jonah Reyes Vitor kasama si Joseph Gloria, nag-uulat para sa Alam.